Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Naniniwala po ako na naihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para nang sa gayon maging mabuti at magandang sisidlan ng ating mga puso't isipan ng kanyang banal na salita. At dalangin natin na nawa mag-ugat itong mga salitang ito, itong mga seeds na ito na maitatanim sa atin ngayon at ito ay lumago, mamunga at maging kapakipakinabang para sa iba at makakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. So tayo po ngayon ay nasa panibagong series natin dito sa month of March. Ito po ay entitled Dearest Jesus. Ibig sabihin po ng dearest dito, it means death and resurrection. It means revisiting the beauty of Christ's death and resurrection. So dito sa buong 5 linggo na ito ng March, pag-uusapan natin, i-revisit natin yung beauty ng kamatayan at resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. At naniniwala po ako mga kapatid, very life-changing itong pag-uusapan natin. We'll be talking about the gospel. Pag-uusapan natin dito yung mga bagay na kung saan napaka-importante, pinakamababaw, pinakamalalalim na usapin patungkol dito sa kamatayan at resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. So let's get started dito sa ating first topic ngayon. Alam niyo po ba mga kapatid, ano po ba naging benefit ng death ng Gumbursa o sina Fathers Gomez, Burgos at Zamora? According to UP Manila, as they commemorate the 150th year of Gumbursa martyrdom, and I quote, their execution by garroting last February 17, 1872 was crucial to Philippine history because it sparked a stronger campaign against the abuses of the Spanish friars and the writings of Dr. Jose Rizal that eventually provoked a national revolution that led to independence from the Spanish regime. Alam niyo po yon, for 333 years na pagkakasakop sa atin. Imagine niyo yung 333 years na yon. Kaya nga hanggang ngayon, naging parte na siya ng lengguwahe natin. O yung big word, lengguwahe. Pati sa pagkain natin. Ultimo sa pang-araw-araw dati na almusal ng mga Pilipino. Akala nila Spanish bread daw. O yung pandesal, ang dami pati ng lengguwahe natin. So wala nang puro na masasabing Tagalog dahil dahil sa tagal ng pagkasakop sa atin ng mga Kastila. At dito nag-spark yon, yung revolusyon na yon, dito sa kamatayan ng Gumbursa. At isa sa mga na-mentoran, yun yung word, na na-mentoran, according dun sa, congratulations pala, dun sa pelikula ng Gumbursa, according dun sa na-mentoran ni Father Burgos, talagang nadoktrinahan niya yung kanyang mga estudyante, especially yung dalawang kilalang estudyante niya, na sina Felipe Buencamino at Pasiano Rizal. And somehow, Pasiano acted also as a mentor to his younger sibling. Ito si Jose Pepe Rizal, nung bata siya. And he made sure that the young Pepe witnessed the execution of the 3 priests. At dito, yung batang Rizal, nakita niya yung horrible and even gruesome murders of the 3 priests by garot o garote. Personal ko nakakita kung paano yung pinaglagyan sa kanila o yung garoteng yon doon sa luneta. And somehow, Pasiano acted, nagmentor nga siya sa kanyang kapatid at nung makita yung pangyayaring yon, nag-ignite ito sa young mind ng batang ito against the oppressors at nag-ignite ito ng matinding pagmamahal sa bansa at sa mga Pilipino. At ano naman ang naging benefit ng kamatayan ni Dr. Jose Rizal? According to the Center for Philippine Studies of the University of Hawaii, sa ibang bansa pa ito, sinabi nila, but his death meant much more for the Filipinos. It sparked the revolution in the country against the Spanish government, which ruled Las Islas Filipinas, now the Philippines, from 1565
to 1898. 333 years. At sinabi nila, Rizal inspired the nation to be born. So, dalawang kamatayan ng Gumbursa at ni Dr. Jose Rizal, parehong nag-spark ito ng revolusyon. Hindi siya simpleng rebellion. Kasi pag rebellion, ibig sabihin nakakasira. Malalaman mong revolution kapag ito ay nagkakaroon ng progreso. Nagkakaroon ng pag-ayos at hindi nasisira. Kaya nga mapapansin natin na kaya tayo may kalayaan ngayon dahil may benepisyo yung kanilang kamatayan. May iba't ibang benepisyo pagdating sa kamatayan, lalo na ng mga heroes na ito. Ano naman kaya ang napala natin sa kamatayan ng Panginoong Kristo? Ano naman kaya yung mga benefits na yon ang mayroon patungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo na kailangan mapaalala sa atin o kailangan malaman natin o baka hindi pa nalalaman ng iba. Sinabi ko nga, mula sa pinakamababaw hanggang pinakamalalalim na usapin patungkol sa death and resurrection ng Panginoong Kristo, pag-uusapan natin dito sa series na ito na Dearest Jesus. Ano ang napala natin sa kamatayan ni Jesus? I want you to open your Bible with me in Romans chapter 5, verses 9 through 11. Romans chapter 5, verses 9 through 11. Basahin natin sa ERV. We have been made right with God by the blood sacrifice of Christ. So through Christ, we will surely be saved from God's anger. Verse 10, I mean that while we were God's enemies, He made friends with us through His Son's death. And the fact that we are now God's friends make it even more certain that He will save us through His Son's life. Verse 11, and not only will be saved, but we also rejoice right now in what God has done for us through our Lord Jesus Christ. It is because of Jesus that we are now God's friends. So in these verses, Paul tells us that we have become through the selfless love of the Lord Jesus Christ. Ano yung naging tayo dahil dun sa selfless na pagmamahal ng ating Panginoong Kristo? And because He loved us, when we were unlovable, we have received some blessings from Him that we need to know about today. Dahil dun sa kamatayang yon, sa pagmamahal na yon, ano yung mga blessings na dapat natin malaman, lalo na sa ating kapanganahunan ngayon? Kasi baka makasabi natin, luma na yan, o kaya wala namang kwenta yan, natural lang naman yan, katulad ng kamatayan ng mga pangkaraniwang mga tao o pangkaraniwang mga sikat na tao o mga pangkaraniwan na mga bayani. But let me tell you, dito sa pag-uusapan natin, ano yung unique na benefit na hindi kaya ng iba pagdating sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo na walang makapapantay dito? Ano yon? So join me in our message today entitled Death with Benefits. Death with Benefits. Ano ang napala natin sa kamatayan ng Panginoong Jesus? Number 1, in verse 9. We have been made right with God by the blood sacrifice of Christ. So through Christ, we will surely be saved from God's anger. Number 1, ano ang napala natin sa kamatayan ng Panginoong Kristo? Number 1, His death made us right with God. His death made us right with God. Bakit? Left tayo dati. Hindi, ibig sabihin, mali tayo sa harapan ng ating Panginoon. So, what does it mean that His death made us right with God? Ano ba ang ibig sabihin nito? Na yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo, naging tama tayo sa ating Diyos. First, we are now pleasing in His sight. Ang ibig sabihin nito, made right with God, we are now pleasing in His sight. Kaya nga sa mga literal version, na sa dynamic version, yung we have been made right with God, it means justified. Verse 9a. Basahin natin sa NIV. Since we have now been justified
by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Alam niyo po ba, the word justified in Greek is diakio. Itong diakio na ito, mga kapatid, ang ibig sabihin, to hold us guiltless, to accept us righteous, to justify, to be held acquitted, to be cleared, to be approved, to stand accepted. So, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, we are now pleasing in His sight. Pag sinabing naging tama tayo sa Diyos, kasi madaling sabihin, tama ka na. Hindi. Tama ka na sa harapan ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Pleasing tayo sa mata niya. Basically, this Greek word means to declare a person not guilty. Basically, ang ibig sabihin nito, righteous na tayo. So He says that we are pleasing in His sight. We are accepted by God. He sees us as if we had never been stained by sin. Tinitingnan tayo ng Diyos. Hindi ka maigi dito pag sinabing justification. Tinitingnan tayo ng Diyos katulad ng pagtingin niya sa kanyang anak. Perfect and fully right with Himself. Kaya nga, His death made us right with God. It means we are now pleasing in His sight. Kaya nga sinabi sa New Living Translation, verse 9, and since we have been made right in God's sight, by the blood of Christ, He will certainly save us from God's condemnation. So we are now pleasing in His sight. Ayun ang ibig sabihin na justified tayo or made right with God. Second, it means that we are now protected from His wrath. Verse 9b. Pag sinabing na justified ka, pleasing ka sa mata ng Diyos, pangalawa, protektado ka sa wrath niya. Verse 9b. Basahin ko muna yung buong 9. Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Saved from God's wrath. Why? Because ngayon tayo ay nasa Panginoon na, ibig sabihin, mga kapatid, sa makatuwid, ang ibig sabihin nito, no child of God need ever fear dying and going to hell. Kasi protected na daw tayo sa wrath ng Diyos. How much more shall we be saved from God's wrath? It means no child of God need ever fear dying and going to hell. Yan ang mga justified. Wala kang dapat ikatakot pagdating sa kamatayan o kaya pagdating sa impyerno. Wala na sa iyong kapangyarihan yan. Pag sinabing His death made us right with God. So Jesus has already paid the price and quenched the wrath of God towards those who believe Him. So no longer does the wrath of God abide on us. Wala na yung wrath na yon. John chapter 3 verse 36. Whoever believes in the Son has eternal life. But whoever rejects the Son will not see life. For God's wrath remains on them. So kapag nanampalataya daw sa anak, sa ating Panginoong Sokristo, sila ay may buhay na walang hanggan. Pero sa mga nag-reject sa ating Panginoon, they will not see life o yung eternal life na yon. Kasi yung wrath ng Diyos, magre-remain sa kanila. Therefore, i-reject mo lang si Lord o wag mo lang siyang tanggapin, matik ang impyerno sa isang tao. God's wrath remains on them. Kaya ganun na lang. Ganun na lang. Tayo kasigasig. Ganun na lang, nakapaka-importante na tanggapin at hindi i-receive at hindi i-reject ang ating Panginoon kasi eternity ang nakasalalay dito. Kaya nga His death made us right with God. So now we are pleasing in His sight and we are now protected from His wrath. No longer we are children of wrath. Hindi na tayo, alam mo yon, anak ng mga sa kapuutan eh. Yung galit, matinding puot. Pag sinabi, ibig sabihin,
Natural yung puntang impyerno yun. Ephesians chapter 2 verses 3 hanggang 5. Tingnan niyo po ito, ang ganda nito. Ephesians 2, 3 hanggang 5. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature, tignan niyo po ito, by nature deserving of wrath. By nature. But, verse 4, because of His great love for us, God, who is rich in mercy. Nako, tignan niyo po ito. Dalawang importanteng salita. Bukod dun sa wrath kanina. By nature, deserving tayo ng wrath. Ano nangyari? Pagdating ng verse 4, dahil deserving ka sa wrath, anong ginawa ni Lord? But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, verse 5, made us alive in Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Napansin mo, panapat doon sa wrath? Mercy and grace. Anong pinagkaiba nitong dalawang ito? Bakit kinakailangan mag-combine itong mercy at grace na ito, panlaban dito sa wrath na ito? Bukod sa spelling ang pinagkaiba nila. Remember, because of His mercy, He will not give what we deserve. Pag sinabing mercy, hindi ibibigay ng Diyos ang deserving mo. Ano yon? Punishment. Pag sinabing grace, because of His grace, He will give what you do not deserve. Ano yon? Salvation. Kaya kailangan mo ng mercy. Hindi niya ibibigay yung nararapat sa'yo na parusa. Ang tawag doon, pag hindi ka binigyan ng parusa ni Lord, ng nararapat sa'yo, ang tawag doon, mercy. Pag binigyan ka naman ni Lord ng hindi nararapat sa'yo na blessing, na regalo, ang tawag doon, grasya ng Panginoon. Kaya nga, dahil sa kanyang kamatayan, tayo ay pleasing sa mata ng Diyos at the same time, ngayon tayo ay protektado sa kanyang napakatinding poot. Psalm 90 verse 7, for we are brought to an end by your anger. By your wrath, we are dismayed. Therefore, ang poot ng Diyos, ang katapusan natin. For we are brought to an end. Pag si Lord na poot, tapos tayo. And by your wrath, we are dismayed. But thank God, through His death, we are now free from the wrath of God. Ganun ka-importante ito. Walang makapapantay dito ng kamatayan, na uri ng kamatayan, kundi kamatayan lamang ng ating Panginoon. His death made us right with God. Justification now. Ito maganda. Alam mo ba, there are two elements of justification na hindi pwedeng hindi siya ipag-combine. Kasi hindi pwedeng mawala ito. Two elements of justification. Number one is pardon. And then number two, yung imputed righteousness na tinatawag. Kinakailangan magsama itong dalawa pagdating sa justification. Again, pardon and imputation. Or imputation or imputed righteousness. Bakit? Kailangan patawan tayo ng kapatawaran. Pardon. Bakit may imputed righteousness? Kailangan din patawan tayo ng katwiran at kabanalan. Bakit? Halimbawa, pinatawad mo lang. Alam mo ba? Pag pinatawad mo lang, maiinis ka rin sa pagmumukha niya dahil sa nagawa niya. Kahit patawarin mo yan, pag nakita niya yung pagmumukha niya, maniwala ka. Maiinis ka pa rin. O, napansin nyo? Ibig sabihin ng His death made us right with God, we are now pleasing in His sight. Kailangan mangyari yun. Yung imputed righteousness, maglagay si Lord, patawan tayo ng kabanalan sa righteousness niya. Pag pinatawad mo lang, maiinis ka pa rin sa pagmumukha niya dahil sa nagawa niya. At kapag nainis ka sa pagmumukha niya dahil sa kasalanan niya, that's not justification. Kasi ang justification, uulitin ko, made right with God, ibig sabihin, we are now pleasing in His sight,
and we are now protected from His wrath. Protektado na tayo sa galit na yon. So kapag wala tong pardon na ito, kapatawaran, yung pinatawan tayo ng kapatawaran, at wala tong imputed righteousness na ito, pinatawan tayo ng katwiran at kabanalan, hindi mangyari itong justification. Dahil inis pa rin sa atin si Lord. Dahil sigurado, makasalanan pa rin tayo sa mata niya. At nakakapikon, nakakabanas, nakakairita pa rin tayo sa mata niya. Buti na lang, hindi ganun yung ginawa ni Lord. Kaya sinabi sa verse 9, and since we have been made right in God's sight, thank God we are justified, just as if I'd never sinned. Yun ang ibig sabihin ng justification. God forgives our sins and replaces our sins with Christ's perfect righteousness. Pinatawan ka ng kapatawaran, ambera. Pinatawan ka pa ng righteousness sa kabanalan ni Jesus. So, hindi pikon sa'yo si Lord. Ang ganda ng susunod. Dito, verses 10 saka 11. Ano ang napala natin sa kamatayan ng Panginoong Hesus? His death made us right with God. Verse 9, it means we are now pleasing in His sight and we are now protected from His wrath. Second, verse 10, and verses 10 and 11. For since our friendship with God was restored by the death of His Son, while we were still His enemies, we will certainly be saved through the life of His Son. Verse 11, so now, we can rejoice in our wonderful new relationship with God because our Lord Jesus Christ has made us friends of God. Ano na pala natin? Sa kamatayan ng Panginoong Hesus, number 2, His death made us friends of God. His death made us friends of God. Biruin mo, hindi lang tayo ginawang tama sa Kanyang harapan. His death made us friends of God. Tatlong importanteng ibig sabihin nito, mga kapatid. Pag sinabing friend of God ka. Verses 10, 11, saka 12. Tingnan natin. What does it mean? Verse 10a. First, there is reconciliation. Pag sinabing friend of God ka, dapat may reconciliation. There is reconciliation. Verse 10a. For if, while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son. Yung to be reconciled dito, sa Greek ang ibig sabihin ay katalaso. So this word means to take enemies and make them into friends. Ibig sabihin, pagkakasundo kayong dalawa at gagawin kayo magkaibigan. Kasi iba yung nagkasundo kayo pero hindi naman kayo close. Ang gusto ni Lord, bukod sa naipagkasundo tayo, na-justify tayo, maging close niya tayo. Reconciled tayo sa Kanya. So we have been brought together through the blood of Jesus. Therefore, we are no longer enemies of God, but we are at peace with God. Tandaan natin, mga kapatid, bakit kinakailangan natin ng reconciliation kay Lord? Why? Kasi si Lord ay napakabuting kaibigan. Ngunit napakabangis na kaaway. Ulitin ko, si Lord napakabuting kaibigan niya. Pero si Lord napakabangis na kaaway. Kaya nga minsan may nagtatanong sa akin, gusto pa niyang i-debunk yung inspiration ng Scripture, pati na-character assassinate pa ang Diyos. O bakit kung si Lord, love siya, bakit ang dami niyang pinatay sa Bible? Bakit daw may pinaparusahan siya ang Panginoon? Kasi sabi ko, yun ang nature ni Lord. Hindi lang naman si Lord author ng love eh. Just din ang ating Panginoon, ang taas ng hustisya ng ating Panginoon. He is faithful, but He is also just. Right? Gusto mo, porket kaibigan mo, babastos-bastusin mo siya, wag mong gagawin kay Lord yun. Iba si Lord. Kaya nga kinakailangan, ma-reconcile tayo sa Kanya. Kasi hindi natin magugustuhan ang galit niya. Ibang klase si Lord.
Kaya niyang ubusin yan. Kahit nga buong mundo, isang salita niya lang, mawala lahat eh. Nakuha po natin yun. Kailangan makita natin yung other side ng coin eh. Yung nature ng Diyos eh. Yes, He is love. Ba't tandaan natin? Di ba sa 1 Corinthians 13:4-7 lang? Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Kasi maraming mga tao gusto ng love, pero ayaw ng truth. Love lang. Ay, hindi yung tunay na love. Kasi si Lord gusto niya rin ng truth. Kaya nga, grace and truth ang presentation ni Lord. Pagdating sa Bible. So, ang ibig sabihin ng is that made us friends with God, there is reconciliation. Kasi ayaw ni Lord yun. Alam niya, matindi siya. Kilala ni Lord ang sarili niya. At ayaw niya, yung pot niya, maipataw sa atin. At ayaw niya rin na gusto niya na napatawad lang tayo sa mga kasalanan. Kasi pwedeng, eto, tingnan mo maigi napatawad mo lang yung isang tao sa kanyang kasalanan. Okay na yon. Pero yung naging close pa kayo, ay iba rin yun. So there is reconciliation. Ulitin ko, si Lord ay napakabuting kaibigan. Ngunit napakabangis, nakaaway. Kaya kinakailangan may pagkakasundo na maganap. Biruin mo, gusto kang maging kaibigan ng dati mong mabangis na kaaway. Yung nire-reject natin, hindi natin kinakausap. Sino sa inyo, recently ka lang naman talaga naging prayerful? Yung nasasaktan natin dahil sa paggawa natin ng kasalanan, pero wala tayong pakialam sa Kanya. Pero alam natin na makapangyarihan siya, tapos mamaya dyan gusto niya makipagkasundo sa atin. Gusto maipagkasundo sa'yo ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? Sino ka? Di ba? Para maging kaibigan niya. Ang dami mga tao, baka yung iniidolo mo na boy band ngayon eh, hindi nga kayo magkaibigan eh, pero ubos pera mo eh. Tapos si Lord gusto maipagkaibigan sa'yo, what would you feel? Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, naging kaibigan tayo ng Diyos. First, there is reconciliation. Second, verse 10b, there is reassurance. Yun ang ibig sabihin ng pakikipag-friendship kay Lord. Yung ginawa niya, lalo na ginawa niya tayong kaibigan. Verse 10, for since our friendship with God was restored by the death of His Son, while we were still His enemies, tingnan niyo po, we will certainly be saved through the life of His Son. We will certainly be saved through the life of His Son. There is reassurance. Reassurance means it is the action of removing someone's doubt or fear. Mawala yung doubt natin o takot natin na baka pag ano mangyari sa mundo, baka sa impyerno ako mapunta. O baka hindi naman ako mapunta sa langit. Hindi yan. Pag sinabing friend of God ka, reconciled na kayong dalawa at may reassurance ka kaysa sa iba. Tayo ay may reassurance. Ang ibig sabihin nun, tinatanggal ni Lord, nire-remove niya yung doubt natin o yung takot natin sa makatuwid dahil sa kanyang ginawa, ang kaligtasan natin ay tiyak. Ganun siya kasimple. Kapag kaibigan ka ng Diyos, tiyak ang kaligtasan mo. Tiyak ang kaligtasan mo. Noong nakaraan po, bakasyon ng mga anak namin, wellness week nila, may mga ganun-ganun na no? Mga wellness week na. Dati walang ganun, walang mental health week, walang ganun, may stress ka, bahala ka. Sa pag-aaral mo, ngayon meron na. So, akala ko nga, dati pa rin yung katulad ng bakasyon, so nagbakasyon muna kami kahit sandali lang. So may nakita kaming isang magandang lugar na malapit lang dito, kasi ayoko nga nagdadrive ng sobrang layo. Malapit lang, pero napakalawak, napakaganda ng lugar. Gusto mo ng kakaibang experience, pwede dun sa lugar na yun. May tent siya, pero mapakaganda nung tent. Mamaya dyan, may sumagot nung lahat ng gastos namin dun. Mula dun sa napakagandang mga bahay, kasi mga bahay, mga rooms dun, hiwalay-hiwalay. May sama-sama, pero gusto nyo magkakaiwalay kayo, pamilya, o kayo magkakaibigan, o mag-asawa, magkakahiwalay. Tapos mamaya dyan, yun, may malaki kaming room dun. Tapos mamaya, pati daw pagkain, kinausap ako ng isang chef, doon, sagot na daw nila.
Sorry siyempre minsan, parang to see is to believe din tayo minsan eh. Kaya lang, sigurado ba? Sigurado ba tayo dito? Ako na nga sabi ko, bayaran na lang namin. Hindi na po, sagot na. Ayaw daw niyang pumayag. Hanggang pag-uwi namin, sinigurado ko, sure po ba, wala na kayong babayaran? Pakitano nga po, paulit-ulit ako. Kasi mamaya may biglang humabol. Di pa talaga naniwala no? Pero alam mo kapatid, kapag kaibigan mo, may assurance ka. Makikita mo sa isang tao yon. Alam mo ba? Lalo tigit sa lahat sa ating Panginoon Kristo. Dahil sa kanyang ginawa, ang kaligtasan natin ay tiyak. Hindi mo siya pwedeng itulad sa pangkaraniwan na tao. Pag sinabi ni Lord, hindi ka mapupunta sa impyerno, hindi ka mapupunta sa impyerno. Pag sinabi niya na reconciled na tayo, no matter what, ganon kaibigan si Lord. There is reconciliation, 10A. There is assurance, 10B. Pangatlo, there is rejoicing, verse 11. So now, we can rejoice in our wonderful new relationship with God because our Lord Jesus Christ had made us friends with God. Biruin mo. Ibang klaseng friendship to. Yung nagawa, nung namatay ang Panginoong Jesucristo sa atin doon sa cross. May reconciliation na. Yung ma-reconcile lang tayo, hindi na tayo kaaway ng pinakamakapangyarihan, panalo ka na eh. Di ba yung na-reconcile lang kayo ng isang kingdom na kalaban mo, isang bansa, panalo ka na, lalo makapangyarihan yon, panalo ka na doon. Minsan magdadoubt ka pa, hindi kaya girahin talaga pa rin tayo nito, binubola lang tayo nito. Hindi, pag naging friend mo si Lord, may reconciliation na, may reassurance pa, at may rejoicing pa. Verse 11, so now, we can rejoice in our wonderful new relationship with God. Alam niyo po, pwedeng sa ating mga mananampalataya ngayon, this may be difficult days for you or for other people as believers. You may feel that there is no real reason to rejoice today. Ewan ko, halimbawa may mga pagsubok tayong pinagdadaanan o kaya parang bad trip ka lang, hindi maganda mood mo ngayon at sinasabi mo, wala namang rason para maging masaya ko. But kapag dumarating yung panahon na yon, na parang wala kang rason para maging masaya, isipin mo na lang na may kaibigan ka na nagmamahal sa'yo. At ang pangalan niya ay Jesus. Alam niyo po ba ang epekto ng pagiging friend of God? Isipin mo na lang, ang tawag kay Abraham, si God at si Abraham, my friend. Biruin mo, kaibigan ang tawag sa kanya ni Lord. Tignan mo na lang yon. Ano pa? Jesus and Lazarus. Lazarus, his friend. Anong ibig sabihin nun? Kapag kaibigan ni Lord, merong deeper level of relationship. Biruin mo, doon mo lang mababasa yung Jesus wept sa kanyang kaibigan na si Lazaro. Kay Abraham, parang wala na, parang imposible na yung mga bagay-bagay. Imposible maging father, pero tawag ngayon, Father Abraham has many children. Many children. Pero mo ang imposible. Ibig sabihin, kapag friend ka ni Lord, may deeper level kayo na relationship. Pangalawa, may easier access ka sa Kanya. Pagkaibigan ka, hindi ka pangkaraniwan. Mas may access ka sa Kanya at pinakamatindi dito, may favor ka sa Kanya. Alam mo ba, pag sinabi kang kaibigan ka ni Lord, kapag naintindihan ito ng isang mananampalataya, mas sasaya at mas sisigla ang relasyon mo sa Kanya. Hanggat hindi sa'yo malinaw ito, yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo, ang babaw ng magiging relasyon mo sa Panginoon. You know what? His death made us friends of God. There is reconciliation. There is reassurance. And there is rejoicing. Pagkaibigan ka ni Lord, makinig ka maigi dito, lagi ka niyang bibigyan ng rason para maging masaya. Kahit na sa kabila ng mga problema,
na nararanasan mo sa buhay, san ka pa? Kapag ako nalulungkot, niisip ko to, I am a friend of God. Reconciled ako sa Kanya. May reassurance ako ano man mangyari. At may rejoicing dito sa relationship na ito. So now we can rejoice in our wonderful new relationship with God. Because our Lord Jesus Christ has made us friends of God. Nagkaroon ka na ng kaibigan na maaasahan? Tingin mo, pantay sila ni Lord? Hindi. Wala sa kalingkingan yan na pagiging kaibigan ni Lord. May dinidesire ka ba na makapangyarihan tao na sana kaibigan mo siya? Wala rin yan sa kalingkingan ng kapangyarihan at glory ng ating Panginoon. Biruin mo, kaibigan mo yon, si Lord. Kapag marunong kang mag-move dito sa relationship na ito, if you know how to treat God, not just as your Lord, but also as your friend, panalo ka na. Kung naiintindihan natin ito. Ano ang napala natin sa kamatayan ng Panginoong Hesus? His death made us friends of God. There is reconciliation. There is reassurance. And there is rejoicing. Ibang maging kaibigan si Lord. Alam niyo po, marami na akong mga naging kaibigan na kung saan malaki naging impact sa aking buhay. Yung hindi mo iisipin na pwede niyang magawa, yun. Para sa'yo, ang dami mong ang problema eh. Meron pa palang ganitong mga tao ngayon na kung saan kaya niyang magbigay ng pabor na ganito. That's what friends are for. Ganun talaga. Sabi niya ganun magkaibigan tayo. Ganun talaga yan. Magkaibigan tayo eh. Alam mo, lalong lumalawak yung tingin ko pagdating sa friendship. Di lalo na pagdating kay Lord. Anong pabor? Anong access ang pwede niyang mabigay? Ano yung pang pinakamalalim na uri ng relasyon ang pwedeng iparanas sa atin ng Panginoon? Kapag kaibigan mo siya. Again, ano ang mapapala natin sa kamatayan ng Panginoong Hesus? Ano yung mga unique na mga bagay na benefits dun sa death ng ating Panginoong Sokristo na kung saan hindi kayang tapatan ng kahit na sinong pinakamakapangyarihan, sinong pinakamabait na tao o sino mang personalidad sa buong mundo. Ano ang napala natin sa kamatayan ng Panginoong Hesus? Number 1, His death made us right with God. It means we are now pleasing in His sight. And we are now protected from His wrath, just as if I've never sinned. Ito palang una, kapatid, pag malinaw sa iyo itong justification na to, hindi ito nagbibigay ng lisensya para magpatuloy tayo sa pagkakamali. Pero ito ay nagbibigay sa atin, mga kapatid, ng hope. Nagbibigay ng tatag sa relationship natin kay Lord. Huwag nating itulad si Lord sa atin at sa pangkaraniwang tao. Pag tiningnan ka ni Lord, ang tingin niya sa iyo, napatawan ka ng kapatawaran at napatawan ka ng katuwiran, ng kabanalan. Kasi pag hindi niya ginawa yon, nakakairita ka, maniwala ka. Nakakairita ako kasi laging maaalala yung kasalanan eh. Kahit napatawad ka na eh. Kaya lang hindi ganun ang justification. Kasi kung ganun din lang, wala mangyayari sa atin, nakakapikon pa rin tayo. Nakakainis pa rin tayo. Kapag ito palang unang point na to na intindihan natin, kapatid, magiging matatag ang relasyon mo sa Diyos. Kasi alam mo, na isa yon sa mga benefits ng kamatayan ng ating Panginoong Sokristo. Pangalawa, His death made us friends of God. There is reconciliation. Salamat na lang. Dahil yung dating magkaaway, ang matindi na ito kamo, siya pa ang gumawa ng paraan para lang ma-reconcile tayo sa Kanya. Nilagyan niya pa ito ng assurance na kahit na anong mangyari, sure na yan. Your salvation is certain. Pinakamahirap pa naman ngayon, assurance. Kaya itong assurance na ito, kay Jesus mo lang makukuha ito, kapatid. And there is rejoicing. Yung relationship na yon, na binild ng ating Panginoon, yung friendship na yon, ay may kaakibat na kagalakan. Kaya kapag nawawalan ka na
kapatid, ng rason para maging masaya, isipin mo na lang lagi na may kaibigan ka na tunay na nagmamahal sa'yo. Hindi pangkaraniwang uri ng friendship. At ang pangalan niya ay Jesus. And I hope, kapatid, maramdaman natin at alam mo yon, ma-maximize natin itong uri na ito ng pakikipagkaibigan sa ating Panginoon. Death with benefits. And I will end with this in verse 11. Basahin ko po sa Tagalog. Sinabi dito, at hindi lamang iyan. Napansin mo, kapatid? Itatitle ko nga sana dito sa susunod, wait, there's more eh. Kasi nag-uusapan dito, sa chapter na ito, of course, yung justification. Yung ginawa sa atin ng ating Panginoon sa Romans chapter 5. Pero nung dinidiscuss ito ni Apostle Paul, sinasabi niya dito, wait, there's more. Tingnan niyo po, verse 11. At hindi lamang yan. Ito yon. Kala nyo, ganun-ganun lang yun? Ibang klase, no? Package deal. Hindi lamang yan. Sabi ni Apostle Paul, tayo ay nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Oy, by the way, kapag huhugot ka, kapatid, ng kagalakan sa panahon ng kalungkutan mo, dapat sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, ganun lagi. Huwag sa ibang bagay ang hugot. Doon ka lagi mag-uumpisa. Doon sa ginawa sa'yo ni Lord. Kasi kung saan man bagay ang hugot mo, magkakamali ka lang. Hindi yun. Hindi lamang yan, tayo'y nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat, tignan nyo itong maigi, dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Kung hindi dahil kay Lord, kiss tayo, maniwala ka. Dahil sa Kanya, bigat na ito kapatid, tinanggap tayo. Alam mo ba kapatid? Dahil sa kamatayan ni Jesus, tinanggap tayo. Tinanggap. Big word. Tinanggap. Naranasan mo na ba kapatid na hindi ka tanggap? Pag naintindihan mo tong word na to kapatid, mas ma-appreciate mo yung ibig sabihin ng pagtanggap. I don't know kung sino sa atin dito, hindi ka tinanggap bilang anak. Ni-reject ka ng tatay mo, ng nanay mo. Naranasan mo ng hindi tinanggap ng nililigawan mo. Ouch. Napansin mo yung application mo, kapatid? Naranasan mo ba yung application mo? Ano naramdaman mo? Hindi ka tinanggap. Nagpasa ka ng composition mo, tapos hindi natanggap. Pumapasok ka sa isang friendship, pero ramdam mo naman na hindi ka tanggap. Tagtad ng rejection sa mundong ito. Marami naman dahilan. May isang pastor nga, tinignan ko yung kanyang post. Sabi nga doon, bakit ka hindi ini-invite? Di ko na sana sinabi to. Pero nabanggit ko na eh. Bakit ka hindi ini-invite sa mga gathering, sa mga invite? Sabi niya gano'n. Marami siyang nilagay. Sabi niya gano'n, kasi baka balot ka ng balot ng pagkain. Sa dulong-dulo. O kaya, sabi niya gano'n, baka hindi ka naman talaga close sa kanya. O kaya, baka iritado siya sa'yo. Maraming mga kadahilianan yan na kung saan pwedeng legit at pwedeng hindi naman. But still, ang rejection, masakit. Lalo na ikaw yung pumapasok doon. Kasi mahirap ka. O kasi dahil baguhan ka. O dahil sa apelyido mo. O dahil sa estado ng buhay mo. Kaya hindi ka tanggap. Balikan ko. At hindi lamang yan. Tayo'y nagagalak at nagpupuri sa Diyos. Dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, sapagkat dahil sa Kanya, ay tinanggap tayo bilang kaibigan ng Diyos. Pagtanggap. I don't know kung ano yung mga mess, baho, kahihiyan na meron tayo para hindi tayo maging katanggap-tanggap.
Naalala ko kayo sinabi ni Paul Washer, dami ko nang ginawang dahilan para hindi ako mahalin ng Diyos. Pero hindi sapat ang lahat ng dahilan na yon sa matinding pagmamahal sa akin ni Lord. Hindi sapat. Napakarami natin kahihiyan para hindi tayo matanggap. Napakarami natin dahilan para hindi na tayo tanggapin ni Lord. But whatever it is, ang sinabi ng Bible, tinanggap ka ni Lord bilang kaibigan niya dahil sa kanyang kamatayan. Sino sa atin ngayon, sinasabi mo, Lord, gusto ko po makipagkaibigan sa iyo. Gusto ko, Lord, makaranas ng ganitong klaseng acceptance. At tanggalin mo po, Panginoon, yung puot na nararapat para sa akin. Alam mo, handa si Lord gawin yan. At handa si Lord iparanas at iparamdam sa iyo yung ganyang pakiramdam at ganyang sitwasyon. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. I don't know kung ano yung mga karumihan, rejections na mayroon tayo. Lalo na legit naman itong mga dahilan na ito para hindi tayo tanggapin ng ating Panginoon. Sa dami ng ginawa natin dahilan para hindi tayo mahalin ng Diyos eh. Na minsan nakala nga natin, nakakasuka na tayo sa harapan ng mga tao at sa harapan ng Diyos. Pwede, kapatid, sa harapan ng tao. Pero sa harapan ng Diyos, hindi ganun ang ibig sabihin ng justification. Gusto mo ba, kapatid, mapatawan ka ng kapatawaran at the same time ng katwiran at kabanalan? Na hindi yung ikaw ang nakikita ni Lord. Tayo, na nakakairita pa rin minsan. Tayo, natadtad ng guilt, ng shame. Pero sa kabila, na hindi mabuti at magandang pagkatao natin, dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus at sa kanyang dugo, yung righteousness ni Jesus, ang nakikita ng Diyos sa atin. At magkakaroon ka ng assurance na ano man na mangyari, tanggap ka ni Lord at mahal ka ng ating Panginoon. If you are this person right now, natadtad ka ng guilt at gusto mong maranasan ito, yung just as if I've never sinned, kahit sa totoo naman talaga nagkasala ako, parang imposible, no? But sa Diyos walang imposible. Yan nga ang sinasabi kong uniqueness ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus, na gusto niyang ipaunawa sa iyo at ipaunawa sa atin. Ito ang magpapatatag ng ating pananampalataya at ating relasyon. Gusto mo, kapatid, na tanggapin yung friendship na yan. At gusto mong tanggapin yung grace na yan. Yung mercy. Na wala kang ginawa, kapatid, kundi binuo na ni Lord yung regalong yan. All you have to do is to accept it. Receive the Lord Jesus today. John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Are you ready? Mananalangin tayo, but make it your personal prayer today. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Ngayong oras na ito, kapatid, manampalataya ka. Pinatawan ka ng kapatawaran, katwiran, at kabanalan ng ating Panginoon. Huwag mong tingnan yung ginawa sa iyo ni Lord sa paningin mo lang. Tingnan mo ito sa pananaw at paningin ng ating Panginoong Hesus. Yan ang resulta ng kamatayan ni Jesus. Lord, in the name of Jesus, I pray, God, take away every guilt in the name of Jesus. Pawiin mo po, Panginoon, ang matinding kalungkutan
na bumabalot sa bawat isa. Sa puso't isipan ng bawat isa, Panginoon. Dalangin ko nga po, Panginoon, ang kagalakan to envelop our life, our hearts, and even our minds in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa buong package na ito, Panginoon, ng pakikipagrelasyon sa iyo. Palayain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa lahat ng kasinungalingan na itinatanim sa Kanya ng kaaway. In the name of Jesus. I speak, God, for freedom right now. I-save mo po, Panginoon, sa kamay ng kaaway ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ngayong oras na ito, kapatid, magsimula ka sa katotohanan na mahal ka ni Jesus. Magsimula ka sa katotohanan, kapatid, na si Jesus ang pinakamatinding kaibigan mo at wala nang iba. Ngayong oras na ito, Panginoon, wasakin mo po, Panginoon, lahat ng kasinungalingan na naitanim sa amin. Bigyan mo po, Panginoon, ng kagalakan ng bawat isa na magdudulot, Panginoon, ng kapayapaan at kagalingan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, I speak, God, for restoration right now. I speak, God, for healing in the name of Jesus. I speak, God, for peace which transcends all understanding in the name of Jesus. In the name of Jesus. Right now, kapatid, ikaw at ang Panginoong Hesus, i-renounce mo lahat ng kasinungalingan na naitanim sa'yo. Lahat ng pinakamatinding kalungkutan na ibinibigay sa'yo, kapatid. At tanggapin mo ito. At hindi lamang yan. Tayo'y nagagalak at nagpupuri sa Diyos dahil sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang kaibigan ng Diyos. Tanggapin mo, kapatid, lahat ng benepisyong ito. May conciliation, reassurance, sa'yo na balot ng takot, sa'yo na balot ng kawalan ng pag-asa. In the name of Jesus, receive rejoicing right now. Wait, there's more! Sinasabi ng Panginoon. Kakaiba itong relasyon na pinasok mo. Lahat na nangangailangan sa ating Panginoong Hesus, lahat ng tadtad ng guilt, lahat ng tadtad ng kawalan ng kapayapaan, lahat ng tinadtad na ng virus sa puso't isipan. The Bible said, by His wounds we are healed. Lumapit ka sa ating Panginoon ngayong oras na ito. Bigyan mo po ng kapayapaan ang bawat isa. Tanggalin mo po lahat ng guilt, Lord. Lahat ng kalungkutan na bumabalot sa Kanya. Lahat ng alinlangan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Just come to Jesus right now. Tayo'y nagagalak at nagpupuri sa Diyos dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat dahil sa Kanya tinanggap tayo. Dahil sa Kanya tinanggap ka. Dahil sa Kanya tinanggap ka, kaya ka nagpupuri ngayon kay Lord. Lahat ng tinanggap ng puri sa Kanya, lahat na nakaranas ng acceptance, sambahin siya. Sa lahat na nakaranas ng pagtanggap na ito, sabihin mo sa Kanyang kailangan mo siya. Come on for the last time. Oh Lord, Lord, we badly need you, God. Thank you, Jesus.
Wala po kami, Panginoon, ibang kailangan ngayon kundi ikaw lamang. Marami na po kami, Panginoon, kabiguan. Marami na, Panginoon, pagkadapa at sugat na naranasan. Pero salamat, Panginoon, dahil mananatili ang katotohanan, Lord. Na tama kami sa iyong harapan, Panginoon. Hindi dahil sa amin, Lord. Thank you. Kasi pag tumitingin ka sa amin, Panginoon, ang tingin mo si Jesus. Yung ginawa niyang righteousness, sino, Panginoon, ang mawawala sa iyo? Kung ganyan ang naging pananaw namin, Panginoon, at mananatili pa rin ang katotohanan sa kabi-kabilang mga rejections, sa maya't maya, Panginoon, na hindi magandang pangyayari sa aming buhay, may nananatili kaming kaibigan. At pangmatagalan, panghabang buhay na kaibigan, walang iba kundi ikaw, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ikaw po ang kailangan namin. Salamat sa kamatayang yan, na hanggang ngayon, Panginoon, nagbe-benefit kami. Salamat sa kamatayan, Panginoon, na hanggang ngayon, Panginoon, nararanasan namin at nagiging malinaw sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Then yung relationship na ito, Panginoon, ay progressive, Lord. Patuloy mong inire-reveal ang yung sarili sa amin, Panginoon. Marami pong salamat sa kaligtasan, sa pagtanggap, sa kapayapaan, at salamat sa kagalakan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin lahat ng ating napakinggan. Huwag mong hayaan na yung mga seeds na yan manakaw ng kaaway. Kung meron mang gustong nakawin ng kaaway para mawala yung pananampalataya mo o yung kagalakan mo, para gumewang-gewang ka at patuloy kang mawala, itong doktrinang ito, kapatid. Pero kapag yan nanatili sa'yo, sure ka na hanggang dulo. Maniwala ka, kapatid. Salamat po, Panginoon. Dinideclare namin, Panginoon, na ang katuruan na ito, ang doktrinang ito, Panginoon, ay hindi mawawala sa aming puso't isipan. Na walang maibabalandra sa amin ng kaaway kahit na anong mangyari. Lord, salamat dahil tiyak kami hanggang dulo dahil sa kamatayan ng aming Panginoong Kristo. Salamat sa kagalingan, salamat sa kapayapaan, salamat sa pagtanggap, Panginoon. Salamat po. And right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. The Bible said every time na i-declare ito, receive it and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. See you next week. Jesus loves you so much.